Sa mismong sandaling ito, sa layo ng bilyong kilometro mula sa'yo, may kakaibang nangyayari. Walang nakakakita nito, walang nakakarinig, pero ang signal ay papunta na sa daigdig. Tinatala ito ng siyentipiko, sinusubukan nilang i-decode, pero wala pa silang tiyak na sagot. Hindi ito pagsiklab ng bituin, ingay sa radyo o pagkakamali ng kagamitan. Ito ay isang bagay na nagmumula mismo sa hangganan ng ating solar system. Mula ron, kung saan nagtatapos ang impluwensya ng araw at nagsisimula ang tunay, malamig at banyagang kalawakan. Pinaka nakakabahala, ang signal ay galing sa bagay na tayo mismo ang nagpadala roon, dekada na ang nakalipas. Nasaan ka man ngayon, sa mainit na Aprika, sa gitna ng mababangis na kapuluan ng karagatang Artiko o sa mahiwag ang Himalayas, itaas mo ang iyong paningin sa langit. Pinapalamutian ito ng kwintas ng trilyong bituin, ngunit may isang tuldok doon na hindi mo makikita gamit lang ang mata at walang kinalaman sa mga bituin. Ito ay gawa ng tao at naging pinakamalayong artipisyal na aparato mula sa daigdig. Ang tinutukoy dito ay ang Amerikanong spacecraft na Voyager 1 na inilunsad noong 1977. Akala mo ba matagal na itong tumigil sa pagpapadala ng signal? Nagkakamali ka, ang aparato ay patuloy pa ring nagpapadala ng mga signal sa daigdig at minsan ay nalilito pa nito ang mga astronomo sa buong mundo. Halimbawa, kamakailan ay nakarinig si Voyager 1 ng tuloy-tuloy na ugong na di alam ang pinagmulan. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Sa ngayon, naguguluhan pa ang mga astropisiko. Anong mga layunin ang dapat tuparin ni Voyager 1? At nasaan na siya ngayon? Ang pangunahing misyon ng sasakyan ay pag-aralan ang mga higanteng planetang Jupiter at Saturn. Dapat tandaan na mahusay na natupad ni Voyager 1 ang kanyang layunin. Nagbigay siya sa mundo ng detalyadong larawan ng malalaking katawan sa kalawakan na gawa sa kumukulong gas at ng kanilang mga batong buwan. Pero unang yugto pa lang ito. Pinakamahirap pa ang darating sa probe at ngayon lang siya nagsimulang gumanap ng mahalagang tungkulin. Malaking responsibilidad ang ibinigay kay Voyager 1, pag-aralan ang Kuiper Belt at mga hangganan ng heliosphere. Paano mo maipapaliwanag ang mga datos kung wala pang nakarating sa ganong kalayong bahagi ng kalawakan mula daigdig? Sa isang banda, parang ito ay isang paglalakbay na may kulang na gabay, kung saan karamihan ng impormasyon ay wala. Doon mismo, sa bilyon-bilyong milya mula sa ating sariling planeta, natuklasan ni Voyager 1 ang isang tuloy-tuloy na ugong na hindi malinaw kung saan nanggagaling na malamang ay nagmumula sa pagitan ng mga bituin. Sa 40 taon ng paglalakbay, maraming signal na natanggap ang aparato, ngunit ngayon lang ito nakaranas ng ganito. Kung isasaalang-alang na si Voyager 1 ay parang nangangapa sa dilim sa pag-explore ng mga lugar na balang araw ay mararating ng buong solar system, kasama ang araw, mas mahalaga ang mga impormasyong nakuha. Gusto mo bang malaman pa ang tungkol sa pinag-aaralan ni Voyager 1? Ang ating komunidad ng mga planeta at pangunahing bituin ay nasa malaking bulang tinatawag na heliosfera. Sa proteksyon ng hindi nakikitang balot, saklaw nito ang lahat ng planeta ng sistemang solar at ang Kuiper Belt. Matibay nitong inihiwalay ang mga bagay mula sa agresibong interstellar na kapaligiran. Ano nga ba ang heliosfera at ano ang mga katangian ng mga kondisyon nito? Ito ay isang malaking lugar kung saan ang plasma ng solar wind ay gumagalaw ng mas mabilis sa tunog. Sa hangganan ng interstellar na espasyo, nagkakaroon ng banggaan ang solar wind at ang plasma magnetic field ng bukas na kalawakan. Kung ipapaliwanag sa simpleng salita, ang solar wind ay bumibilis hanggang sa mataas na bilis, umiikot na parang spiral, tapos biglang bumabagal kapag tumama sa isang di nakikitang harang at unti-unting naghahalo sa mga cosmic na particle. Nasa horizon ng mga nabanggit na pangyayari si Voyager 1 ngayon, kaya doon nakuha ng aparato ang misteryosong signal. Gaano kahirap ang naging paglalakbay ng spacecraft bago ito nakarating sa dulo ng sistemang solar? Saan napunta ang sondang ito at anong mga yugto ang dinaanan nito?
Noong 2004 tumawid si Voyager 1 sa hangganan ng Shockwave, bahagi ng heliosphere kung saan nagsisimulang bumagal ng husto ang solar wind bilang paghahanda sa pagharap sa interstellar na materyal. Paano nalaman ito ng mga siyentipiko sa daigdig? Ang mga konklusyon ay batay sa datos mula sa space probe. O, gaya na nabanggit, matapos ang 43 taon ay nagpapadala pa rin ito ng signal kahit hindi na maayos lahat ng sensor sa aparato. Gayunpaman, magpatuloy tayo. Sa labas ng shockwave ay naroon ng heliopause kung saan tuluyang humuhupa ang solar wind at naghahalo sa materya ng malalim na kalawakan. Ang estrukturang ito ay kilala ng mga astronomo sa hindi direktang paraan dahil maliban kay Voyager 1, wala pang ibang nilalang mula daigdig ang nakarating sa ganoong kalayong bahagi ng universo. Kaya lalong mahalaga sa atin ang kanyang mensahe. Halimbawa, may hypothesis na nagsasabing sa pagitan ng heliosphere at ng hangganan ng sistemang solar na tinatawag na bow shock ay may pader ng hydrogen na puno ng mainit na gas. Hindi ba ito ang pinadala ni Gould sa atin gamit ang Voyager 1? Ang signal ay binubuo ng mga panginginig sa isang particular na frequency band at maaari itong magsilbing patunay ng tsoryang ito. Sa kasamaang palad, hindi na natin kayang sukatin ang pressure at densidad ng plasma, pati na rin ang temperatura nito dahil tumigil na sa paggana ang instrumento sa Voyager 1 noong 1983 taon matapos ang paglulunsad. Pero ang iba pang mga instrumento ay aktibo pa rin at dito umaasa ang mga siyentipiko. Patuloy na masigasig na nagpapadala ng impormasyon ang instrumento ng alon ng plasma at detektor ng mga kosmikong sinag. Salamat sa huling instrumentong yon, nagawa nilang irehistro ang pagtaas ng antas ng mga kosmikong sinag at mga elektron na may mataas na enerhiya nang si Voyager 1 ay papalapit sa hangganan ng heliosphere na matagumpay niyang nalampasan noong Agosto 25, 2012. Ang supply ng kuryente ng probe ay nanggagaling sa mga radioisotope generator na gumagamit ng plutonium-200 at 38. Ngayon, kalahati na lang ang kanilang lakas. Ngunit balikan natin ang misteryosong Gould na naitala ng kagamitan ng Voyager 1. Ano pang hypothesis ang tinitingnan ng mga siyentipiko para ipaliwanag ang kakaibang phenomenon na ito? Ang ganitong panginginig ay dulot din ng mga alon ng plasma na may iba't ibang pinagmulan tulad ng malalaking pagsabog sa araw. Ayon sa ilang astronomo, ang espasyo sa pagitan ng solar system at bukas na kalawakan ay may estrukturang parang bula. Nangyayari ito dahil ang maliliit na bagay sa kalawakan ay nagkakaroon ng mga bilog na parang magnetic na bula sa paligid nila. Posible rin ito ang nagdudulot ng kakaibang mga panginginig na natutukoy sa Voyager 1. Sa totoo lang, ang tunog ng signal ay parang malayong kampana na paminsan-minsan ay napuputol ng kakaibang tunog na parang may tumatama rito. Nagkakaroon ng katawa-tawang impresyon na parang may nakasakay sa ibabaw ng space probe at pinapalo ito sa katawan. Tuluyan na bang nakalabas ang sasakyang gawa ng tao mula sa solar system? Hindi pa. Ayon sa kalkulasyon ng NASA, mangyayari ito mga 30,000 taon mula ngayon. Sa ngayon, dumadaan ang probe sa kakaibang mga bilog ng impyerno ng San Sinukob. Ngunit hindi tulad ng kasama ni Dante sa banal na komedya, ang sasakyan ay ganap na nag-iisa at walang anumang kasama. Umaabot ang hangganan ng sistemang solar lampas sa Kuiper Belt at Heliosphere. Aabutin ng halos 3 siglo bago makapasok si Voyager 1 sa Oort cloud kung ito nga ay totoo at hindi lang haka-haka ng mga siyentipiko dahil wala pang nakakakita rito. Pinaniniwalaang ang mga kometang pumapasok sa sistemang solar ay galing sa ulap na ito. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Pagkalabas ni Voyager 1 sa Titanicong Tor, inaasahan ang walang hanggang paglalakbay nito sa Milky Way. At malamang na hindi na natin malalaman ang kanyang kapalaran maliban na lang kung ang gintong plaka na may mga tunog mula sa mundo at iba pang impormasyon ay mapunta sa mga kamay ng mga extraterrestrial na sibilisasyon. Sa kasamaang palad, ang makabagong astronomiya ay sa maraming paraan ay parang paghuhula sa latak ng kape. Bagaman syempre, ang agham tungkol sa mga bituin ay malaki na ang inilago kumpara sa mga nakaraang siglo. Mahirap malaman kung ano pang matutuklasan ni Voyager 1 sa dulo ng solar system. Ang tanong, paano natin matutukoy ang ibig sabihin ng mga signal na ito? Sa ngayon, ang aparato ay nasa humigit kumulang 20 bilyong kilometro mula sa daigdig, tinatahak ang kalawakan sa bilis na 60,000 kilometro bawat oras.
Napakahalaga ng kanyang mga pag-aaral para sa agham dahil sa pamamagitan nito ay maaari nating bahagyang mabuksan ang tabing ng hiwaga at malaman kung ano ang bumubuo sa interstellar na espasyo at kung paano ito kumikilos sa natural nitong kapaligiran. Makakatulong din ito maiwasan ang lumang pagkakamali sa paggawa ng mas mabilis at maaasahang bagong probe. Habang parang may umaalinggaw sa tainga ng Voyager 1 probe, magpasalamat tayo sa komportableng buhay sa mundo at sa ginhawang makakuha ng impormasyon tungkol sa kalawakan mula sa ating sofa. Ang mundo ay perpektong planeta para tirhan ng sangkatauhan. Sumasang-ayon ka ba rito? Parang malino na tama ito, pero hindi ganon kasimple ang lahat. Totoo. Kung titingnan ang planetaryong kapaligiran, tila ang daigdig ay natatanging isla ng buhay at biyaya. Pero posible kayang hindi kayang likayin ng universo ang mas perpektong lugar para tirhan ng lahi ng tao at para sa pag-usbong ng buhay? Walang duda, kaya ng universo. Pero dahil sa teknikal na kakulangan natin, di pa natin natutuklasan ang mga iyon. Bagamat may ilang planeta sa listahan natin. Sa simula, dapat muna nating tukuyin kung aling katangian ng daigdig ang dapat pagandahin para mas komportable ang pamumuhay natin. Ano ang dapat na maging katangian ng ating planeta? Mas mainit, mas mahalumigmig, mas malaki ang sukat? Baka mas mainam kung pinapainit ito ng ibang uri ng bituin. Malapit nang ipasa ang ganitong mga paghahanap na may kaukulang mga parametro sa bagong teleskopyong James Webb. May iba pang layunin ang mga siyentipiko. Alamin kung aling exoplanet ang mas babagay sa atin kaysa sa daigdig. Magbibigay kami ng kaunting spoiler. Sa susunod, ikukwento namin ang mga nahanap ng kandidatong bagay para sa papel na ito. Sa totoo lang, mula sa isa sa mga planetang iyon, ang Gliese 581, di may natanggap tayong signal ilang taon nang nakalipas. Pinagdatalunan pa rin ng mga siyentipiko kung puting ingay lang ito o posibleng pagbate mula sa dayuhang sibilisasyon. Ang bagay ay nasa konstelasyon ng Libra, mga 20 liwanag taon mula sa daigdig. Naniniwala ang mga astrobiologo mula sa mga universidad ng Queen Mary at Hertfordshire na posibleng matirhan ng planeta kahit na ang Gliese 581 ay nasa gilid ng Goldilocks zone ng pangunahing bituin nito. Ang natanggap na signal ay napaka-cyclical at maayos, kaya may sapat na dahilan para maniwala na ito ay artipisyal. Kaya ano ang dapat bigyang pansin muna kapag naghahanap ng perpektong exoplanet? Sa bituin na nagbibigay liwanag sa kanila. Ang araw natin ay God 2 V-type na bituin o tinatawag ding dilaw na duwende. Kung ikukumpara sa hindi sapat at hindi matatag na mga kayumanggi o pulang duwende, mas matatag ito. Sa universo, may mga bituin na may mas angkop pang mga katangian. Halimbawa, mga bituin ng Urique. Ang haba ng kanilang buhay ay umaabot ng 70 bilyong taon. Ito ay 7 beses na mas mahaba kaysa sa araw. Ang mga bituin ng ganitong uri ay kinabibilangan ng mga kahel na bituin, mula sa duwende hanggang sobrang higante. Ang temperatura sa kanilang ibabaw ay hindi umaabot na higit sa 5,000 Kelvin. Para sa paghahambing, ang ilang bahagi ng araw ay umaabot sa init na 1,500 at 20,000 Kelvin. Hindi pa kasama ang korona na may temperaturang umaabot sa 20 milyong Kelvin. Sa komposisyon, ang mga bituing ito ay parang klase G pero mas kaunti ang hydrogen sa loob. Alalahanin natin ang kasaysayan ng mundo. Anong mga kalamidad ang naranasan nito sa panahong yon at bakit? Marami rito ay dahil sa kakaibang aktibidad ng araw. Sa mga bituing Urique, walang mga sorpresa tulad ng mga panahon ng yelo o malawakang tagtuyot sa planeta dahil mas maayos at balanse ang kanilang pamumuhay. Dahil dito, mas komportable rin ang pamumuhay ng mga planetang malapit sa kanila. Dahil dito, ang mga proyekto ng SETI ay pangunahing naghahanap ng mga sibilisasyong extraterrestrial malapit sa mga kahel na duwende. Marami bang ganito mga bituin sa loob ng Milky Way? Sinasabi ng mga siyentipiko na bahagyang mahigit sa 15% ng kabuuang bilang ng mga bituin ang ganito. Bilang halimbawa, maaari nating banggitin ang Alpha Centauri b na matatagpuan sa 4 na liwanag taon mula sa daigdig. At paano naman ang tungkol sa mismong planeta?
Anong mga katangian ang dapat nitong taglain para maging pinakamainam na kandidato para sa pag-iral ng buhay? Una, agad nating inaalis ang mga napakatandang katawang celestial. Ang mga prosesong helohikal sa mga ito ay bumabagal sa paglipas ng panahon kaya maaring tuluyang mawala ang magnetic field. Ang ibig sabihin ng huling pahayag, ang sangkatauhan o sinumang nakatira rito ay mabilis na magiging mga nanghihinang may sakit dahil sa radiation sickness mula sa malayang pagpasok ng mga sinag kosmiko sa planeta. Ano ang pinakamainam na edad ng isang exoplanetang nagnanais palitan ng duyan ng ating buhay? Mga 58 bilyong taon. Ibig sabihin dapat kasing edad o mas matanda lang ng konti sa daigdig. Kaugnay nito ang ebolusyon ng species na nangangailangan ng sapat na oras para umunlad. Alalahanin mo kung gaano katagal ang inabot ng mga microorganismo sa daigdig mula sa hindi malinaw na paunang sabaw hanggang sa maging taong tuwid ang lakad, lalo na't maging taong may isip. Ayon sa tinatayang mga kalkulasyon, umabot ng 3.7 bilyong taon ang prosesong ito. Dapat ding isaalang-alang ang oras na ginamit sa pagbuo ng planeta. Kung isama pa natin ang haba ng buhay at ilang yugto ng pag-unlad ng bituin, lalo pang nagiging masalimuot ang perpektong formula. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga sukat. May halaga ba ang mga ito? Sa kaso ng mga exoplanet na maaring tirhan, oo. Halimbawa, ang mga katawang celestial na 10% mas malaki ang volume kaysa sa daigdig ay magandang opsyon sa ganitong kaso. Bakit? Una, may mas malakas na grabidad ang mga planetang ito kaya mas matagal nilang napapanatili ang atmosfera kaysa sa daigdig. Batay sa bagong datos, mas mabilis nawawala ng atmosfera ang ating planeta kaysa sa mga kalapit nitong celestial na katawan. Hindi na siguro kailangang ipaliwanag ang posibleng mangyari. Ang init ng core ay direktang nakadepende rin sa laki ng planeta. Mas matagal manatiling mainit ang malalaking bagay. Ngayon, tingnan natin ang mas espesipikong katangian gaya ng temperatura at halumigmig na ibabaw ng planeta. Tandaan kung aling rehiyon sa daigdig ang may pinakamaraming buhay na organismo. Tama ka, ito ay ang mga tropiko. Pwede rin nating isipin na ang maiinit at mahalumigmig na planeta ay mas malamang magkaroon ng mas komplikado at iba't ibang buhay. Ano ang karaniwang temperatura sa daigdig? Ito ay humigit kumulang 14 degrees Celsius. Dagdagan pa ng 5 degree, halos perpekto na ang planeta. Pero kailangan nating isaalang-alang ang isang mahalagang bagay. Totoo lang ito kung may tubig. Mula sa pahayag na ito, sumusunod ang ganito. Mas maliit ang mga kontinente, mas mataas ang tsansa ng pagkakaroon ng iba't ibang uri ng buhay dahil nababawasan ng tagal ng paglitaw ng mga hindi tinatahan ng desyertong reyon. Binanggit natin ang listahan ng mga parameter na gagamitin ni James Webb sa paghahanap ng tirahang exoplanet. Makakatulong sa kanya ang dalawang index, pagkakahawig sa daigdig at kakayahang matirhan ng planeta. Sa totoo lang, isinasaalang-alang ng huli ang mas malawak na saklaw ng mga bagay kung saan maaring umunlad ang buhay batay sa iba pang mga prosesong kemikal. Halimbawa, maaring lumitaw ito sa mga bagay na mas mainit o mas malamig kaysa sa daigdig. Pero lahat ng ito ay teorya lamang. At paano naman sa praktika? May mga totoong kandidato na para sa bakanteng posisyon na ito. At ang una sa kanila ay Kepler 442b. Ang napakalaking planeta ay matatagpuan sa konstelasyon ng Lyra, medyo malayo mula sa daigdig, mga 1,100 at 20 na liwanag taon ang layo. Umiikot ito malapit sa isang kahel na bituing duwende ng spectral class K. Ang laki nito ay kahalintulad din ng sa daigdig, ngunit mas malaki. Ang Kepler 442b ay 1.3 beses na mas malaki kaysa sa ating planeta. Ang planetang ito ay nasa Goldilocks zone, ibig sabihin, nasa zonang maaring tirhan ng sarili nitong bituin. Dahil dito, maaring halos kapareho ng Earth ang mga kondisyon doon. Ang susunod na kandidato para sa titulong perpektong daigdig ay ang planetang TRAPPIST-1e. Pero ang bituing nagbibigay liwanag dito ay mula sa mga pulang duwende na hindi masyadong mapagkakatiwalaan. Matatagpuan sa konstelasyon ng Aquarius ang exoplanet na may diametrong halos kapareho ng daigdig. Kung may makapal na atmosfera sa planetang ito, posible ring may tubig dito. At kung saan may tubig, naroon din ang buhay.
sa anumang kaso sa mga anyong pamilyar sa atin. May listahan ba ng mga planetang pwedeng tirhan? Oo, nagawa na ito kahit kaunti lang ang datos. Bukod sa mga nabanggit na bagay, kabilang din doon ang Gliese 6 na 667 C Kepler 296 T Garden B at iba pa. Pero madalas itanong ng mga astrobiologo ang isang hindi komportableng tanong. Kailangan ba talagang ang buhay ay katulad ng sa daigdig? Kailangan bang umunlad ito ayon sa mga kilalang batas? Paano ang alternatibong biokimika? Dahil dito, maaring lumawak na walang hanggan ang listahan ng mga exoplanet. Sa ngayon, balewalain muna natin ang mga pahayag at ibuod ang nabanggit kanina. Ano ang mga pamantayan para sa matitirhang planeta? Sa anong mga pagkakataon maaari silang maging mas mainam pa kaysa sa daigdig? Ang unang salik ay ang pinagkukunan ng enerhiya. Tinutukoy dito ang pangunahing bituin, distansya mula rito, uri ng bagay, at panloob na yaman ng katawan sa kalawakan. Paalala, dito perpekto ang mga kahel na bituing duwende. Ang pangalawang salik ay ang pagkakaroon ng tubig at atmosfera. Ang pangatlo ay ang mga katangian ng planeta gaya ng masa nito, geokimika, orbita at mga parameter ng pag-ikot. Mahalaga rin ang kapaligirang galaktiko ng isang bagay. Kung may malapit na napakabigat na aktibong itim na butas, sumabog na supernova o pinagbumulan ng matinding radyasyong gamma na kayang mag-sterilize na madaanan, napakalit ng tsansa ng pag-usbong ng buhay. Kahit gaano pa kaperpekto ang iba pang mga kondisyon. Kahit anong paliwanag ng mga astrobiologo, ang daigdig pa rin ngayon ang perpektong tahanan ng sangkatauhan. Walang duda, hindi ito hadlang sa paghahanap ng bago at marahil mas maganda. Sabihin ninyo, gusto nyo ba na lumipat ng tirahan sa pandaigdigang antas? Halimbawa, lumipat ng permanenteng tirahan sa Mars pagkatapos ng upgrade? O kaya naman sa malayong Kepler B? Posibleng-posible kapag humupa na ang mga geopolitical na alitan, natapos na ang mga pandemya at naresolba na ang mga krisis sa pananalapi, baka gawin ngayon ng sangkatauhan. Pero hindi ngayon, kaibigan. Hindi ngayon. Ang digmaang nuklear ay naging isang makatotohanang nakakatakot na kwento para sa sangkatauhan mula nang maunawaan ng mundo ang antas ng panganib ng mga sandatang mapamuksa. Simula noon, nagsimula nang pumasok sa isip ng mga tao ang mas masalimuot na mga tanong. Halimbawa, pwede bang pasabugin ang buwan? Ano ang mangyayari kung sabay nating pasabugin lahat ng sandatang nuklear? Simulan natin sa pag-alam kung anong yaman ang meron ang mga tao sa mundo. Sa ngayon, mayroong 15,000 na mga nuclear warhead na nakaimbak sa mundo. Karamihan dito ay pagmamay-ari ng Estados Unidos at Rusya. Dahil sa dami ng bumbang ito, kaya mong gumawa ng isla kasing laki ng Manhattan at maitayo roon lahat ng kilalang skyscraper sa mundo. Pero mula sa makukulay na paghahambing, balikan natin ang nakakatakot na realidad. Ipalagay natin ang nakamamatay na kayamanang ito ay nasa isang malaking pandigdigang bodega. Isipin nyo kung nabaliw ang mga presidente ng makapangyarihang bansa at nagdesisyong pasabugin ito. Gaano kalaki ang magiging pinsala nito? Bilang panimula, banggitin muna natin ang isang kilalang katotohanan. Noong 1883, sumabog ang bulkan ng Indonesia na Krakatau na kumitil sa buhay ng 36 na naninirahan sa isla at halos winasak ang buong arkipelago. Ang lakas ng pagsabog ay katumbas ng 200 megatons ng TNT. Bilang paghahambing, ang warhead ng Minuteman III ay may 300 kilotons. Bilang resulta, sa loob ng 250 kilometro dahil sa mabilis na pagbuga ng alikabok na umabot hanggang 80 metro ang taas, ang araw ay literal na naging gabi. Ang shockwave ay ilang beses na umikot sa mundo at ang tunog ng pagputok ay narinig hanggang 5,000 kilometro ang layo. Bakit natin kailangan ng impormasyong ito ngayon? Sa mundo, mayroong 4,500 lungsod na bawat isa ay tinitirhan ng humigit kumulang 100,000 katao. Siyempre, may mga lugar na mas maliit at mas malaki pa, pero kukunin natin ang karaniwang bilang. 3 bomba lang sapat para sirain sila bawat isa.
Ibig sabihin kung sabay ibabagsak ang mga bomba, pwedeng sumabog agad lahat ng lungsod at walang matitirang bato sa kanilang lugar. Sa isang iglap, mawawala ang kalahati ng populasyon ng mundo. At pagkatapos ng isang beses na pag-atake, may matitira pa tayong 1,500 warhead bilang reserba. Pero ito ay panimula pa lang. Ang tanong ay kung paano ang itsura ng pagsabog ng 15 na bomba ng sabay-sabay. Kapag sumabog lahat ng sabay, magiging parang 15 pagsabog ng Bulkang Krakatoa ang epekto ng mga warhead. Ang tanawin ay magiging sobrang nakakatakot at kakaiba, kaya malamang na ang mga saksi ng pangyayari ay hindi agad maniniwala sa kanilang sariling mga mata sa unang mga sandali. Napakabilis na parang mula sa ilalim ng lupa, lilitaw ang isang nakakasilaw na apoy na bola na may diametro na 50 kilometro at agad nawawasakin ng alon ng pagsabog ang mga gusali, puno at iba pa na nasa lawak ng mga 3,000 hektarya. Masusunog ang lahat ng nasa loob ng 250 kilometro mula sa sentro ng napakalakas na pagsabog. Ang alon ng pagsabog ay iikot sa mundo ng ilang linggo at ang tulog nito ay mas malayo kaysa sa 5,000 kilometro ng pagsabog ng Krakatoa. Ang tunog ay malinaw na maririnig sa bawat sulok ng mundo. Mangyayari ang lahat ng ito agad-agad, pero ano ang mangyayari pagkatapos? Sa mga ganitong pangyayari, kahit na mas maliit ng husto ang saklaw, ang pinaka-nakakatakot ay nangyayari pagkatapos. Doon nagsisimulang mainggit ang mga buhay sa mga patay at magsisi na hindi nila tinanggap ang biglaang kamatayan kapalit ng mahaba at masakit na pagpanaw. At ang susunod na mangyayari ay ito. Ang ulap singaw ng pagsabog nuklear ay aabot ng halos 50 kilometro pataas at aabot sa estratosfera, kaya mararamdaman ang pagsabog kahit ng mga kosmonauta. Mag-iwan ng pilat sa ibabaw ng daigdig na parang bunganga na may diametrong mga 10 kilometro. Masasakop ng sunog ang tinamaan na lugar. Kakalat ang radyasyon sa mundo at magsisimulang kumitil ng napakaraming buhay. Biglang tataas ang bilang ng mga kaso ng kanser at ang mga hindi mamamatay sa mga nabanggit na sakuna ay haharap sa matagal na nuclear winter. Ibig sabihin nito ay matinding tagutom, malulubang sakit at halos pagkalipol ng karamihan sa sangkatauhan. Malinaw na ang sandatang nuclear ay isa sa pinaka-nakakatakot at mapanirang imbensyon. Pero kaya ba nitong wasakin ang buong planeta? Ang sagot ay hindi tiyak at ganito ang tunog. O at hindi. Itinatanong din ito ng mga pisiko at bulkanologo na nagkaroon ng hindi tiyak na mga konklusyon. Una sa lahat, ang napakalaking batong bola na may diametrong 12,742 kilometro na siyang ating mundo ay hindi kayang sirain kahit ng kasulukuyang nuclear arsenal. Hindi ito mangyayari kahit pa makuha natin mula sa kailaliman ng lupa ang lahat ng uranium at gumawa ng 10 trilyong bomba na katumbas ng sumabog sa Hiroshima. Pangalawa, kung hindi natin kayang hatiin ang mundo, ayon sa mga pisiko, posible naman daw itong mailihis mula sa orbita sa teorya. Halimbawa, sa pagpapatigil ng pag-ikot ng planeta. Tinansya ng siyentipiko na para magawa ito, kailangang sabay pasabugin ang 600 kwintilyon, may 18 zero, na bomba. Bawat isa ay may lakas na di bababa sa 1 megaton sa TNT equivalent. Sa ganitong kaso, malaki ang posibilidad na huminto ang daigdig at lumipad papunta sa araw dahil ang ating bituin ang pinakamalapit na bagay na may malaking grabidad. Siyempre, ibig sabihin nito ay tiyak na pagkawasak ng planeta. Hindi sumasang-ayon ang mga bulkanologo sa kumpiyansa ng mga pisiko. Sabi nila, kahit ang 142 beses na pagsabog ng superbulkanong Yellowstone sa 17 milyong taon ay hindi nakapagpalihis sa daigdig o naitulak ito sa araw, kaya malabong magawa ito ng tao. Lalo na't ang dami ng mga bomba na kayang makasira ng pag-ikot ng ating planeta ay halos imposibleng malika. Ngunit kumukupas ang lahat ng paniniwalang yon sa harap ng sumusunod na katotohanan. Lahat ng mga siyentipiko, anuman ang kanilang espesyalisasyon, ay nagsasabi ng iisa.
Kailangang biglang bawasan ang pagpaparami ng armas dahil tayo ay nakaupo sa isang bariles ng pulbura na anumang oras ay maaring sumabog at pumatay sa mga lumikha nito, pati na rin sa bilyon-bilyong kapwa nila tao. Isipin ninyo, kahit ang isang nuclear na labanan sa pagitan ng maliliit na bansa ay magkakaroon ng pandaigdigang epekto tulad ng pangmatagalang pagbabago ng klima, paglitaw ng mga mutasyon at hindi magagamot na mga sakit, pati na rin malawakang taggutom. Ang isang malawakang digmaan sa pagitan ng mga superpower ay tiyak na magdudulot na ang sangkatauhan ay maibabalik sa panahon ng bato. Dahil sa mga nabanggit, iniimbitahan ng channel na Habal ang lahat ng interesado na bumuto. Isulat ninyo sa mga komento kung sang-ayon ba kayo sa pangangailangan ng ganap na pagdidisarma ng mga bansa sa nuclear club at siguraduhin ipaliwanag ang inyong opinyon anuman ito. Inaasahan namin ang masiglang talakayan ukol sa malagang issue ng sangkatauhan. Ang pagdami ng likes sa video na ito ay patunay na tama ang direksyon ng aming episodes at nagbibigay inspirasyon na pagandahin pa ang mga susunod na video para sa inyo. Huwag ninyong tipirin ang pag-click at magbigay kayo ng maraming like hanggat kaya ninyo. Kita-kits tayo!